Hi guys, for today's video, samahan nyo nga kami na bumili ng mga ilang mga rekadong gagamitin namin sa pagluluto. Ipang kasi namin maghanda ngayong birthday ko. Ganito nga naging itsura sa labas after ng isang buong araw na pag-i-snow. Nabuta ko nga si Habi na ni-script niya yung sasakyan namin. Mapapansin nyo nga, it's pa-empty na yung gas namin, kaya pupunta muna kami ng gas station para magpagas. Malakas din kasi gumamit ng gas kapag kagantong winter. Kasi lagi nakabukas nga yung heater sa loob ng sasakyan. Kung mapapansin nyo nga, halos hindi na makita yung daan sa kapal ng snow sa labas. So ayan, nandito na kami sa may Shell. At yes, may Shell nga rin dito sa Canada. Akala ko nga rin sa Pilipinas lang may Shell. So ayan, nagpapakarga na nga si Habi. And $60 nga yung pinakarga niya. Nasa 35 liters siya. Kami nagpapagas nga kami, iniipon ko yung mga resibo. Walang resibong lumalabas, sinusulat ko lang siya sa likod. Inuna nga namin daanin yung mga picture namin na pinaprint noong Christmas. Fast forward, nakuha ko na nga yung picture. Ito siya. Since last year, lagi nga ako nagpapaprint ng picture namin tuwing Christmas. After nga sa print shop, is pupunta naman kami sa Filipino store. Kailangan kasi kami nasa Filipino store lang meron. Hindi na ako nakapag-video kasi konti lang naman yung binili namin. Pero ito yung nasa labas nila, meron silang tabo, kaldero at may mga palayok din. After nga nun, dumaan naman kami dito sa may dollar store. Dollar store nga dito is mas malaki kaysa doon sa dollar store na malapit sa amin. Ito nga sa dollar store, meron na agad naka-display ng pang Valentine's Day and pang Easter Sunday. Ito nga yung mga baking station nila. Mura nga lang yung mga gamit dito sa pagbibake. Sarap nga mamili dito sa dollar store kasi mura lang. So yun nga, kaya kami nagpunta dito sa dollar store is para bumili nitong mga lagayan ng mga pagkain. Naisipan nga namin bumili ng mga ganito kasi wala naman kayo masyadong gamit sa bahay. Dito nga namin ilalagay yung mga lulutuin namin pagkain. Wala nga ito, nasa $2 to $4. Kumuha na nga rin kami nito para dun sa macaroons. Kami kumuha ng basket kaya ayan, bit-bit na lang namin yung mga napamili namin. At itong aisle nga na ito is kung mapapansin nyo, puro na nga siya egg para sa Easter Sunday. Halos lahat nga ng pang-design na pang Easter Sunday is nandito sa dollar store. After nga dito sa dollar store, is pupunta naman kami ng simbahan. I-check namin kung bukas. Ayan, chinek nga ni Habi and sad to say, close nga yung simbahan. After nga dito, dumiretso na kami papuntang Walmart. Punta nga rin kami ng Costco pero naisipan namin na Walmart muna yung unahin. Sobrang tarik nga ng araw sa labas pero sobrang lamig din naman sa labas. Medyo madami nga sasakyan ngayon kasi kahapon is snowstorm. So fast forward, nandito na nga kami sa may Walmart East. Dalawa nga yung Walmart dito sa St. John pero dito sa East yung mas malaki. Bago nga ako bumaba, nakita ko nga itong mga ibon para silang giniginaw. Ang cute nga nila, sobrang liit. Dito nga sa may Walmart East, may mga mabibili kang mga gulay. Especially yung mga sitaw, ampalaya, talong, and malunggay. Dito nga rin sa may Walmart East, Valentine's na. Ayan, ang dami nga chocolate. And ang cute nga nitong teddy bear na ito. $26 ang mahal. Habang naglalakad nga ako, nakita ko tong saging na naka-sale. Kaya kumuha na ako. So ayan, papunta nga ako doon kay Habi at hinahanap ko siya at nakabili na nga siya ng mga ilang gulay. Wala nga siya nitong malunggay, sitaw, ampalaya, tanglad. Ito nga, mayroon din sila ditong mga karne pero hindi kami bibili ng karne dito sa Costco. At kumuha na nga rin siya nitong turmeric. Hanggang ngayon nga, naghahanap pa rin kami ng star anise para dun sa estopado. Mga ilang product din nga dito sa may Walmart na Filipino product. So ayan, kumuha na kami ng toyo at itong mga gata na kakailanganin namin. Mapapansin nyo nga, meron din sila dito mga dato puti at mang tomas. So ayan, kumuha na nga rin kami ng mineral bottled water. Kukuha na nga rin kami ng soft drinks dito. Nakasale nga siya 2 for $4. Ito nga sa Canada is recommended na ipunin mo yung mga bote kasi binabayaran mo rin siya ng 10 cents per deposit. Yun nga, pinakita ko yung listahan namin na kailangan namin mga bilhin. Dito, nagpunta na ako sa mga gamot kasi wala na akong antacid na iniinom ko kapag nasusuka ako. Lately ko na lang din nalaman nga na pwede palang uminom nun. So, ayan, ito nga yung Materna na vitamins ko sa pagbubuntis. And itong asawa ko, naghahanap siya ng mga lagayan pa ng macarons kasi 12 pieces lang yung nasa bahay. And plan niyang bumili pa ng mas madamihan. Kuha na nga namin yung 24 pieces. So after nga dito, dumiretso na kami sa self-checkout at magbabayad na din kami. Habang pinapunch nga niya yung mga pinamili namin, sabi ko naman ako na yung maglalagay sa bag. So ayan, shoutout nga pala kay BDO na nakarating pa dito sa Canada. Sobrang ganda nga nitong BDO bag na to kasi para siyang sako.
Sobrang tibay nga nito na kahit anong bigat is kakayanin niya. Dito nga sa Canada, halos lahat is merong self-checkout na ikaw na yung magpapunch, ikaw din yung maglalagay ng mga pinamili mo sa bag. After nga niya i-punch lahat ng pinamili namin is binayaran na rin niya. Ito nga yung naging resibo. Alas 3 na nga ng hapon ngayon and si Habi nga is nagugutom na at pumunta nga daw muna kami ng McAllister para makakain siya. So ayan, inaayos nga niya yung likod kasi paglalagay no mga pinamili namin. Mapapansin nyo nga sobrang tarik nung araw sa mukha namin. And itong mga snow na to is yung mga naipon na snow. So ayan, tinatambakan nila ng ganyan. Daming snow talaga kasi yung inulan kahapon. Ito nga lang din naman yung McAllister na sa kabilang kalsada lang naman. So ayan, nandito na kami sa may McAllister Mall. Bitbit ko nga itong oat overnight cereal ko. Kumain naman kasi ako kaninang lunch pero si Habi hindi siya kumain. Kaya ayan, nagugutom na. Dito nga kami kakain sa my House of Chan. I mean siya pala, doon siya kakain. Doon kami madalas mag-order ng food kasi mura lang siya and meron na siyang tatlong menu. Yung madalas niyang orderin, favorite nga niya yung ribs. Pag-order nga is naupo na kami para kumain. Akin naman is okay na ako sa cereal. Hira lang naman kami magpunta dito sa McAllister Mall. And kapag napupunta nga kami, ito nga yung madalas orderin namin. May House of Chan kasi mura lang. Siyempre, iba pa rin yung lutong Pilipino. Sabi nga namin, pinag-uusapan namin dito kung may pera lang kami. Magtatayo kami ng restaurant dito sa loob ng McAllister Mall. Filipino product yung ibebenta namin. Wala kasing Filipino product dito sa may McAllister Mall. Kanidyan pa naman, sarap na sarap sila sa pansit at lumpiang Shanghai nating mga Pilipino. After nga namin kumain is nakita nga namin tong bagong store ng Freshly Squeezed and meron silang Cheesecake Factory. Dami ng choices ngayon dito ng cheesecake. Meron nga sila ditong special for the day na mura mo lang mabibili, $5.50. Ito rin yung iba pa nilang mga product. Sobrang dami nga nilang choices dito ng mga drinks na pwede mong pagpilian. Especially meron din silang maraming toppings na pwede mong pagpilian. Additional $1 lang siya. And kung mapapansin nyo, meron din sila ditong sugar cane na yun ata yung ginagamit nilang syrup. Ang in-order ko nga is honeydew for the day na may lychee. So ayan, fast forward, nagpunta nga ulit kami dito sa dollar store kasi meron akong nakalimutang bilhin. So ayan, nakalimutan ko nga bumili nitong mga pang design. And after nga nun, dumaan naman kami dito sa my Bath and Body Works. Naman ako ng candle. So ayan, ito nga yung nabili ko na candle. After nga dito sa McAllister Mall, is didiretso naman kami sa Costco. Ito nga yung last stop namin sa may Costco. Pagdating namin sa Costco, dumiretso na nga ako sa CR kasi nasa CR na ako. So ayan, after nga dito, nagpunta na kami dito sa may butter. And kumuha na rin kami nitong onion. Na rin din kami nitong mansanas. Ilagay ito sa fruit salad. So ayan, si Habi nakita ko naghahanap siya ng chicken na pwede niyang gawing mang-inasal. Una nga, kinuha niya itong mga leg part pero sabi ko, ito na lang kuhanin niya, yung 3 pirasong buong manok. Dito napunta naman kami sa may bread station na sobrang daming bread dito na pwedeng pagpilian. Maraming iba't ibang klaseng bread. And kumuha na nga rin ako nitong cheesecake para ito yung gagawin kong cake. Ni Habi, ayaw na doon niya ng cake. Gusto naman doon niya ng cheesecake. So ayan, kumuha na nga kami ng cheesecake. Ito nga yung nakuha namin cheesecake. Kaya nga doon, nagpunta naman kami dito sa may dairy products at pinakuha ko siya ng egg. Palagi ko nga sinasabi sa kanya na i-check niya yung egg sa loob kung may crack. So ayan, kumuha na nga rin kami ng coconut water. Dito naman sa mga spices, pinakuha ko na siya ng pamintang buo kasi naubusan na kami. Kumuha na nga rin siya ng white sugar. And after nga dito, nagpunta na kami sa self-checkout para i-punch na yung mga napamili namin. Same nga lang din dito sa Walmart na ipapunch mo and ikaw na din yung maglalagay ng mga pinamili mo sa box. It's either box, meron silang mga box dyan sa gilid na pwede mong kuhanin. Ito nga sa Costco, kailangan mo muna i-punch bago mo ilagay sa bag or sa box. So ayan, after nga dito is palabas na kami. Ito nga sa Costco, madaling mag-return ng mga product na hindi mo na gustuhan. Kahit nabawasan mo na or nagamit mo na, pwede mo siya ibalik agad within 30 days. So ayan, naglalakad na kami. Dito nga lang kami nag-park. Sa sobrang bagal ko nga maglakad, si Habi nauna na sa akin. Talaga yung struggle kapag ka-preggy ka. So ayan, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Bye!